Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, may mga lagutok at kalampag dito sa pangilalim niya. Sa totoo lang mga boss, napacheck up na ito ni customer, kaya lang hindi niya kinaya yung budget dahil nga sa napakaraming papalitan dito sa pangilalim niya. Mamaya ipakita ko sa inyo yung mga boss yung estimate ng parts and materials na papalitan dito sa pangilalim niya. Kasi dito sa kabilang side, yung shock pumutok lang kaya nagkaroon ng kalampag. Dito naman ako sa kabilang side mag-check up kung ano naman ang sira dito. Kasi meron daw itong lagutok pag lumiliko. Kaya i-check ko yan mga boss. Kung makikita nyo, ginamitan ko ng tubo, inilagay ko sa ilalim ng gulong, tapos inangat-angat ko yan para malaman ko kung sira yung ball joint, yung bearing, pero okay naman. Dito naman ako sa pag-check up ng rack and tsaka tie rod. Nako mga boss, meron siyang kalog. Yun ang problema. Ilapit ko itong camera mga boss para marinig nyo. Tapos uugain ko itong gulong. Dahil nga sa pag nililiko daw ito ni customer, meron daw itong tunog. Kung makikita nyo mga boss, pag ginagalaw ko itong gulong pakaliwa at tsaka pakanan, malaki yung play nitong gulong niya. Pakinggan nyo yung tunog. Sir, papit manibela? Ha? Papit manibela papunta rito. Papunta kayo? Opo. Sige po. Opo. Nakalak manibela, naglock. Naglock yung manibela. Ipakita ko sa inyo mga boss para makita nyo kung anong pyesa yung lumalagotok. Para malaman nyo na kahit isa or dalawang pyesa lang ang may diferensya sa pangilalam nyo. Akala nyo napakarami nyo ng pyesang papalitan. Pero hindi totoo yun. Meron lang talaga siyang isang pyesa na sira. Ayan kung makikita nyo, yung isang rack end lang ang may problema. Dito sa kabilang side. Rack end lang ang sira nito eh. Ha? Isang side lang na rack end. Ay, ganun ba? Opo. Kaya minsan mga boss, maging maingat kayo sa pagpapagawa. Dapat matalino rin kayo. Ulitin ko mga boss, kita nyo, yan lang naman ang kumakalugo. Kaya pag lumiliko ka, nagkakaroon siya ng lagutok. Hindi ko sinisiraan yung nag-check up nito. Pero doon lang tayo sa totoo para hindi kawawa si customer. Nakita nyo mga boss, tinuturo ng daliri ko yung rack end. Ayan yung papalitan na pyesa. Rack end. Kung napanood nyo yung part 1, may kalampag ito sa driver side. Nakita nyo naman, yung shock absorber, pumutok pala, tumapo na yung fluid niya. At dito naman sa passenger side mga boss, ang pinanggalingan naman ng lagutok ay ito namang rack end. Ito yung estimate ng gagawa sana mga boss, basahin nyo. Nakita nyo naman mga boss, marami at yung ibang pyesa dyan pair pag pinalitan. Ang problema nga, kulang sa budget si customer. 200,000 na mahigit yung tinakbo ni customer at kailangan niya na magpalit ng timing belt. Kung ipapagawa niya raw yan tapos bibili niya lahat ng pyesa, hindi niya na raw mapapagawa yung timing belt. Gamit lang daw ni customer itong sasakyan niya pampasok sa trabaho. Kaya kulang 1 taon din naghintay si customer bago ko nagawa itong sasakyan niya. At dahil nga sa nakatipid naman si customer dito sa ginawa ko sa pangilalim niya, napalitan ko na rin yung timing belt niya, yung set, kasama yung bearing nun. Ganon din yung fan belt niya, kasama yung tensioner bearing, napalitan na rin. Dahil nga sa due date niya na talaga para palitan itong timing belt, pati yung fan belt niya. Bukod kasi sa due date na yung problema ni customer dito sa timing belt niya, may umiingay na daw dito sa makina. O dito na tayo sa gagawin ko mga boss. Una, tatanggalin ko itong cutter pin dito sa tie rod. Ayan mga boss. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench sa number 17. Luluwagan ko itong nut dito sa tie rod. Pag naluwagan nyo itong nut mga boss, wag nyo muna siyang tatanggalin. Gamit ka muna ng open wrench sa number 22. Luwagan mo itong nut na naglalak dito sa tie rod mo. Pag maluwag na yan, gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong steering knuckle para makalug yan at bumitaw itong tie rod mo dito sa steering knuckle niya. Dahil bumitaw na yung tie rod, tanggalin mo na ngayon itong nut dito sa tie rod mo para maihiwalay mo na yan dito sa steering knuckle. Tingnan nyo mga boss, i-check up ko ulit itong tie rod ni customer. Ang tigas pa yan, wala pa siyang kakalug-kalug, hindi pa siya kailangang palitan, kaya tanggalin ko yung tie rod mga boss. At iparinig ko ulit sa inyo yung lumalagutok dito sa rack end kapag hinila-hila ko yan. Matagal din tiniis ni customer yan, kaysa naman daw mapagastos siya sa pyesa na papalitan na hindi naman daw sigurado na sira. Isa pa, nakita niya sa mga video ko na pag nagpapalit ako ng pyesa, minamanual check up ko talaga at sinisigurado ko na yun nga talaga yung problema ng sasakyan bago ko palitan daw yung pyesa. At kay customer na naghintay na kulang 1 taon, maraming salamat sa pagtitiwala mo. Dahil sa natanggal ko na itong steering boot mga boss, gumamit ako dyan ng flat screw para itong lock washer dito sa rack end, may angat ko yan kasi nakatupi yan mga boss dito sa rack end kailangan talaga may angat mo yan, may buka mo itong lock washer nya. At dahil sa isang side lang naman yung nakatupi, pwede ko na ngayon luwagan itong rack end. Gagamit ako dyan ng yabi tubo. Alam nyo mga boss, meron akong special tools pantanggal nitong rack end, kaya lang mas nadadalian ako pag yabi tubo papaluin ko lang yan, luluwag na itong rack end Gagamit lang ako dyan ng ball hammer, tapos paluin ko itong hawakan ng
Yabi tubo, o tignan nyo, di ba? Maluwag na, napakadali lang. Kaysa yung magsiset up ka pa ng special tools mo, samantalang dyan, ilang palo lang, luluwag na itong rack end. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong rack end dahil sa maluwag na yan, bipihitin mo lang yung pakaliwa. Sa akin kasi mga boss, kung mahalaga yung oras ng customer, mas mahalaga yung oras ko. Ito na mga boss yung rack end, natanggal ko na siya. Para sigurado kayo na sira yan, alugoy nyo itong bola niya. Kung mapapansin nyo, kalug na yan. Kaya pag nagpalit kayo ng rack end, dapat mga boss kahit kaunti, wala siyang kalug. Pero pag may kalug na, palitin na yan. Bago mo ilagay yung bagong rack end mga boss, punasan mo muna itong steering rack. Tsaka mo ngayong pahiran siya ng langis. Pasensya na mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo. Tanggalin ko muna itong nut dito sa lumang rack end. Pero bago nyo tanggalin itong nut mga boss, para hindi mawala sa alignment, sukatin mo muna itong haba ng thread na papasok dito sa tie rod. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinukat ko muna yan. Kahit anong panukat mga boss gamitin nyo, pwede, basta masukat nyo yung thread nyan, yung haba ng ipapasok nyo sa tie rod, para kung hindi nyo agad siya may pa-alignment ngayong araw, o sa susunod na ibang araw pa gusto nyo, hindi kayo masyadong mag-aalala na wala na nga sa alignment itong sasakyan mo. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong nut after mo yan masukat, para mailipat mo naman itong nut dun sa bagong rack end mo. Tapos chinik ko itong steering boot niya mga boss, at nang makita ko sira na rin itong steering boot, kaya papalitan ko yan. Tingnan nyo mga boss itong rack end, pag talagang sira na siya, pag kinulog mo yan, ayun o, tutunog-tunog siya. At ito na mga boss yung bagong rack end ni customer na nabili. Importante mga boss, bago nyo ikabit yan dito sa steering rack nyo, dapat sukatin nyo muna yan. Dapat pares sila ng haba para hindi kayo magkamali. Pag tama naman yung haba niya, pwede mo na ngayon ilagay itong rack end. Pero unahin mong ilagay itong washer niya, yung lock washer. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung lock washer, pag inilagay mo yan dito sa steering rack, merong guide itong lock washer na pag inilagay mo yan dito sa steering rack niya, ipapasok mo yan sa pinakagatla niya para itong lock washer niya hindi siya umikot. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong rack end na. Ayan mga boss, ilagay ko na itong rack end, pihitin mo lang naman yan pakaliwa. Pag medyo humigpit na yung ikot mo dito sa rack end, kapain mo itong washer niya, yung lock washer. Dapat kahit ikutin mo itong rack end mo, itong lock washer mo, hindi siya iikot. Dapat nakalock yan dito sa steering rack. Kasi itong lock washer, ayan yung maglalak dito sa rack end mo para hindi siya umikot at hindi siya lumuwag. Nilapit ko yung camera mga boss, nakita nyo, lapat itong rack end, pati yung washer sa steering rack. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede ko na ngayon gamitan yan ng yabi tubo para mahigpitan ko na itong rack end. Pag naipakapit mo itong yabi tubo, higpitan mo muna yan. Tapos, i-final mo yung higpit, gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong hawakan ng yabi tubo mo para sigurado ka na mahigpit ang pagkakalagay mo dito sa rack end. Tapos gamit yung ball hammer mo, paluin mo yung lock washer niyan para sa magkabilang gilid nitong rack end mo, matupi siya. Nang sa ganun, mag-lock itong rack end at hindi siya umikot or lumuwag. Tsaka mo ngayon ilagay na itong steering boot, tapos pihitin mo yung manibela pakaliwa para pag nilagay mo yung tie rod, makita dito sa camera. Ganun. Ipayuko ko muna itong rack end mga boss, tapos unahin ko syempre ilagay dyan yung nut muna bago yung tie rod. Kasi itong nut, ayan yung maglalak dito sa tie rod. At bago mo ilagay syempre yung tie rod, dahil nga sa sinukatan ko yan kanina, yung haba ng thread nitong rack end na papasok sa tie rod, kailangan ibalik mo sa dating haba para yung alignment nitong sasakyan kahit papaano hindi siya magbago. Or magbago man dahil nga sa bago itong rack end, kaunti lang. Pero hindi ibig sabihin hindi ka magpapa-align, magpapa-align ka pa rin dyan mga boss. Pag okay na, tama na yung sukat mo, pwede mo na ngayon ilagay itong tie rod. At dahil sa nung chinik ko itong tie rod, wala naman siyang kauga-uga, matigas pa rin, ibinalik ko rin yan mga boss, hindi ko na siya pinalitan ng bago. At dahil sa naikabit ko na yan sa rack end, i-connect ko na yan dito sa steering knuckle niya. Pag nailapat mo na itong tie rod, ilagay mo na yung nut niyan na number 17. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na yan sa thread nitong tie rod. Pag okay na, gamit ka ngayon ng box thread sa number 17 para ma-final mo na yung higpit ng nut dito sa tie rod mo. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa nut ng tie rod mo, isunod mo naman sa ilalagay itong cutter pin niya. Ayan naman yung maglalak dito sa nut ng tie rod mo para hindi siya lumuwag. Kaya mahalaga na huwag niyong kalimutang ilagay yan. Dito naman tayo ngayon sa steering boot mo. Importante, nalagyan mo ng cable tie yan mga boss para kahit mapadaan ka sa baha, hindi mapasukan ng tubig itong loob ng rack end mo. Kaya dapat yung magkabilang dulo nitong steering boot mo, lalagyan mo yan ng cable tie. Ayan mga boss, nilagyan ko na parehas. Actually mga boss, pag bumili ka ng steering boot, cable tie talaga yung kasama niyan.
Dahil okay na, gamit yung open wrench sa number 22, higpitan ko naman itong nut dito sa rack end para mag-lock yan dito sa tie rod. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gamit yung open wrench sa number 22, hinigpitan ko na yan. At dahil sa okay na ito mga boss, ilagay ko na itong gulong. Hindi ko na ito in-road test mga boss dahil alam ko naman yun lang naman ang pinanggalingan ng problema. Makibalita na lang ako kay customer. Para sa akin kasi, mas maganda pag si customer ang hahatol kaysa yung ako bias. After ko mahigpitan itong gulong mga boss, i-check ko ulit yan. At kung makita nyo, wala na siyang kalog. At dahil sa taga Cavite si customer, maganda ang road test, malayo. Mararamdaman niya talaga kung may problema pa sa pang-ilalim. At nag-chat ako sa kanya at ito naman ang sagot niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Abangan nyo yung pagpalit ko naman nito ng timing bell. Maraming salamat!